Paano kaya kung mag-public apology si Vice Ganda o mag-sorry doon sa kanyang joke kay dating Pangulong Duterte at dinamay pa si Senator Marcoleta ha? Para sa akin, malabong gawin niya yan. Sanay na siyang manlait, sanay na siyang mambastos, sanay na siyang mambuli, at sanay na siyang may masaktan para lang kumita siya. O ito sabi niya, I do nakaraan. not need to apologize for what I did. Yeah. Ito po ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Right ka pang nalalaman. Eh kung kumita ka naman, right sa'yo yan. Pero wrong sa amin yan. O di ba? Kaya para sa akin, malabo pa sa sabaw ng pusit na mag-sorry si Vice Ganda. Tsaka gawain na niya yan. Yan yung mga taong sanay na sa ginagawa nila. Yan yung mga komedyante. Magkaiba yung komedyante, si Tekla o si Vice Ganda, no? Si Tekla ay kaya niyang laitin yung sarili niya para mapatawa lang o maging masaya lang ang nanonood sa kanya. Pero itong si Vice Ganda, manlalait sa iba, nambabastos sa iba para lang mapasaya. Yan ba yung gusto niyong isang komedyante? Eh bandang huli, yung mga tuwang-tuwa kay Vice Ganda, baka isa kayo sa malait niyan. Eh isa din kayo sa magagalit yan. Sasabihin nyo, Vice Ganda, boycott. O sisigaw din kayo ng ganyan. Hindi nyo kasi nararamdaman yung galit ng mga Duterte supporters kay Vice Ganda. Eh hindi naman yan kung sino lang yung tao na binabanatan niya. Unang-una, dating Pangulo ng Pilipinas yan. Pangalawa, nirespeto si Vice Ganda ni Tatay Digong noon pa. Walang ginawang masama sa kanya. Pero tingnan mo, yung lumabas sa bunganga niya. Mismo si Senator Marcoleta, inaano din ba siya? Inaano din ba si Vice Ganda? Di ba hindi naman siya binanatan at kung ano pa? Bakit nagngangaw-ngaw siya? Totoo kaya yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na nagtatrabaho ngayon si Vice Ganda or yung kumpanya na yan na kung saan nagtatrabaho si Vice Ganda ay pagmamay-ari ni Tambaluslos? Sana Kaya naman pala, bumabanat siya. Hindi naman natin masasabing hindi niya pinaghandaan yung banat niya kay dating Pangulong Duterte. Eh halata naman, planado talaga. Nautusan ba? Ako'y nagtatanong lang ha. O ito po ang sabi po ng mga netizens kung sakaling mag-sorry itong si Vice Ganda. Pero paalala para sa akin, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Na mag-sorry ang hinayo yan. Gawain na niya yan. O ito sabi ng mga netizens ha. Sabi ni Cristina Antonio, hayaan na may karma yan. Ganyan ang babagsak sa uli. Sanay yan sa paggawa ng di mabuti. Yun nga po sanay. Kasi marami nang nagalit sa kanya. Sabagay, wala na siyang pakialam dahil may pera na. Sana Sabi ni Herminia Pineda, gagayahin yan ng mga kabataan. Bukod sa wala siyang konsensya, napakataas ng tingin niya sa sarili niya para sabihin na di siya mag-apologize. Malabo talaga. Para sa akin, malabo yan. Yan yung dating video niya na mayroong issue din po pero ayaw talaga niya mag-apologize. Sabi ni Valentin Perenet, useless din naman kahit mag-sorry yan. Para sa akin, kung sakali man kung sakaling may milagro na mag-sorry siya, hindi rin tatanggapin ng mga Duterte supporters yan. Dahil ay medyo masilan yung ginagawa niya. Sabi po ni Kael, hindi natin kailangan ng apology. Diba? Kailangan, ay may mga nagsabi, ayaw na doon nila sa McDo, at ayaw na manood ng Showtime. Yung sa McDo, number 1 yung isa sa apektado ngayon. At parang dumadami na yung gusto mag-Jollibee. O mag-Jollibee. Gusto na nila mag-Jollibee. Ayaw na sila McDo daw. Ako. Sabi ni Rednax Sela, di na kami tatangkilik sa McDo at CDO. CDO sa kanya din ba? At Showtime. O. Mararamdaman din ng McDo yan. Imagine followers ni Vice Ganda. From 20 million followers, nag-celebrate pa siya. Biglang nag-19 million at patuloy pa rin nagbabawas. Kung i-check niyo po yung page niya, pag tingnan niyo po yung bilang ng followers niya, hindi tumataas, bumababa ng bumababa. Mukhang apektado na rin yung mga inendorso niya. Mababahala na rin sila. Malamang yung mga kumpanya na inendorso niya, malamang mababahala na dyan. Mababawasan ng followers si Vice Ganda at yun po yung nagpapatunay na maraming galit na sa kanya. At talagang organic na hindi talaga truths yung nagyayaw-yaw dyan sa social media kasi nakikita natin nagbabawas yung followers niya. Yun ang patunay na may organic supporters si Tatay Digong. Hanggang dito na lang. Thank you.